Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Tuesday morning mga lods. Grabe ang ating mga balita ngayon mga lods, no? Yung news natin, yung ating update sa crypto. Nakaka-recover na nga ba ang ating market mga lods, no? So grabe yan ha. Check natin. So kamusta yung full moon kagabi? Umepekto ba? Umepekto ba sa inyo mga lods, no? Sa atin umepekto kagabi mga idol eh. So bumali ako ng ng 50 ba yun? 55 USD. No, bumali tayong 55 USD, nag-trade tayo kagabi. Na at nag-short ako, nag-short tayo. Pero tatlong trade to eh. Ayan, oh. So ngayon naging na siya. Bali ang score natin is 3-1. Una panalo, talo, tapos dalawang panalo tayo. So yung 50 natin naging 123. Oh. So, naging 123. Ngayon, inihintay ko to mag 50% bago tayo mag-position. Wala pa kasi, ayan. So, tinamaan na kasi yung ating lock profit dito nung nag-short tayo. So, inihintay natin bumaba dito kahit papano. Pwede tayo mag-long, no? Mga lods, no? Hintayin natin kung ano lang naman to. Nag-swing trade lang tayo, mga idol. So, medyo nag-profit lang tayo ng mga 70 plus. No, simula kagabi hanggang ngayong umaga, okay na yun, di ba? So, wait lang tayo kung bibigyan tayo ng opportunity dito position, mga idol. No? Huwag tayo papahuli, kahit na medyo nagkakaroon tayo ng, ako lang pala to. Huwag na kayo mag-trade pala. Nako pala, hindi ako papahuli. O, ayan, kahit na medyo maraming ngayon, fear, medyo naglalaro lang tayo sa chart, mga idol. Hintayin natin. Para na-enjoy pa rin natin, hindi tayo puro ako pala. Hindi tayo puro stress dahil bumaba yung market, no? So nag-short lang ako kagabi. So ngayon, mag-news na tayo mga idol. Mukhang pababa pa nga 'to. Mukha siyang pababa oh. Pero lang sa tingin ko lang naman, pero madalas mali eh. Tingnan natin. Okay. Mag-news na tayo ngayon mga idol, no? Punta tayo dito. Nako, eto mga idol ganito kakumpiyansa si Idol Elon Musk, mga loads, no. Sabi niya rito, they need to release the JE videos with the victim's image blurred out, sabi niya, no. Yung victims lang ang may blurred pero yung mga kalaban hindi i-blurred, no. He recorded everything, sabi niya. Sino yung he? Si JE yun, mga lods, no. Parang ang nangyari dito mga lods, sino nakapanood ng documentary ni PDD sa Netflix? Parang ganun yung nangyayari, 'di ba? Meron ding night party si PDD, mga lodi. Ang nangyayari doon, once na nagpa-party na sila, syempre parang iba yung party doon, mga lods, no? Ano yun? May halong party drugs. Tapos alam niyo na yung ginagawa nila doon. So, yung buong room na yun, may video yun, mga loads. Kaya, yung mga taong nandun, yung mga celebrity na nandun, may nabibidyoan sila. So, ganito rin yung nangyari dito sa JE Island. Lahat ng mga bumisita doon ng mga malalaking tao, businessman, politician, celebrities, kapag gumagawa sila ng mga kababalaghan doon, mga idol, he recorded everything. Kaya nga sabi ni Ilmas, they need to release the JE videos with the victim's image blurred. Yung victim lang yung naka-blurred, pero yung mga limaw doon dapat hindi naka-blurred. That will eliminate all doubt, sabi niya. I am in none of them. Kumbaga hindi raw siya kasama doon, but many prominent people, especially on the left, are. Game over. Yung mga Democrats, mga makakaliwa, sabi niya. Karamihan daw nang nandun yung mga kalaban ng gobyerno ngayon o yung sumasalungat kay Trump, mga lods, no. So game over na daw sa kanila. Dapat daw ilabas 'yun, no. Unusual nga sabi dito Elon Musk pledged to release all Epstein videos without blurring. Sinabi ko rin yung pangalan. I'm not in any of them, but many prominent figures, especially from the left, appear in them. O, ayun yung sabi niya, no? So malakas yung loob dito ni Idol. Sa tingin nyo, mga lord, ako medyo naniniwala ako dito kay Elon no, although may mga nagko-connect sa kanya doon, pero hindi natin kasi alam yung pinakabuong storya.
So, sa mga nababasa ko, sa mga nakikita ko, mukhang hindi talaga siya kasama doon. Pati si Daddy Trump, no? Pwedeng nakasama niya si JE sa isang party, no? Pero hindi doon mismo sa island yun. Hindi siya nagpunta ron, wala siyang kinalaman doon, mga idol. No? Parang ganun yung sa akin. Wala siyang kinalaman, pero hindi ako naniniwala na hindi niya alam. Alam yun. Alam niya yun na may nangyayaring kababalagan doon. Kaya siguro, nung mga panahon, wala pa siyang power na pakialaman yun dahil hindi pa naman siya presidente. Tsaka unang-una maraming mga malalaking tao nandun. Baka mas malaki pa sa kanya. Mas makapangyarihan pa sa kanya. Parang ganun, no? So, ayun yung sa akin dyan, mga idol, no? Pagdating dyan sa island na yan. Okay? So, dito tayo. Ito, kamustahin natin, mga idol, yung meeting na nangyari sa White House. The White House meeting today with top executives to push forward with the Crypto Market Structure Bill Legislation Clarity Act at 1 p.m. ET o Eastern Time. Attendees are expected to include Ripple, Coinbase, Circle, and Wall Street banking groups such as American Bankers Association. So, kinumusta natin kung ano nangyari sa meeting, mga idol, no? Sabi dito, nagdaos ng mahigit 2 oras na pulong sa White House ang mga kinatawan mula sa crypto companies tulad ng Ripple, Coinbase, Circle, Kraken, Paxos at iba pa. Kasama ang mga bangko at banking groups, halimbawa American Bankers Association o ABA. Pinangunahan ito ng White House crypto advisor na si Patrick Quitt. No, bakit ginawa ang meeting na to? May nakatigil na bill na tinatawag na Clarity Act, yung Digital Asset Market Clarity Act. Ito ay isang mahalagang batas para sa crypto sa US na magbibigay ng malinaw na rules alin sa mga digital assets ang commodity o nasasakop ng CFTC at alin naman ang security o nasasakop ng SEC. Ganun pala yun, mga lodi. Ngayon ko lang naisip yun. Ay, nalaman yun. Pag commodity sa CFTC pala, no? Pag SEC, ayun yung security. Yan na natin. SEC, security. Pag commodity, CFTC. Naipasa na ito sa House noong 2025 pero natigil sa Senate dahil sa isang malaking away. Ano ang pinakamainit na issue rito? Parang ganon. Ang stablecoin yields rewards. Ayun yung pinakamainit na issue dyan. Yung nilalaban ni Brian Armstrong. Meaning, pwede bang magbigay ng interest o kita, halimbawa 4 to 5% ang mga stablecoin tulad ng USDC o USDT sa mga may hawak nito. No? Side ng crypto companies, lalo na sa Coinbase, ito yun, no? Ito daw yung side ng mga crypto guys, no? Pagdating sa issue na yan. Gusto nila itong payagan dahil malaking kita ito para sa kanila at benepisyo para sa users. Mas mataas na interes kaysa sa traditional banks, no? Ayan yung ayaw naman ng bangko, di ba? Ang sa side naman tayo ng bangko, ayaw nila. Sinasabi nilang parang parallel banking system. Ito na makakakuha ng pera mula sa regular banks. Magiging delikado sa financial stability at unfair sa competition, no? So, siyempre, marami ng hindi magsaside sa bangko kasi mas gusto nila dito sa crypto dahil may kita kung sakaling papayagan nila yung yielding sa stablecoin. Siyempre, pipili na ng mga investor dito sa side ng crypto kaysa bangko walang kita sa inyo 'di ba? 'Di ba? So ayaw 'yun ng bangko. Ganun nga, unfair, parang ganoon, 'di ba? Ano ang resulta ng meeting? Ito na, mga lodi. Constructive at positive ang usapan. Walang sigawan. Maayos at nakapokus sa fact at solutions. Maraming crypto reps, no? 3:1 ratio laban sa bankers ang nagkaroon. Kumbaga, marami kasing representative ng crypto. So parang 3:1 daw ratio laban sa bankers ang naroon. So mas maraming representative yung mga crypto guys natin. Nagbigay ng halimbawa na posisyon ang bawat panig tungkol sa risk at benefits ng stablecoin yields. Walang final agreement o deal pa rin sa yield issue. Nako, wala pa rin pala. Paano to, mga idol? Maghihintay pa rin tayo. No? Pero may progress na daw. Ayan Pero dapat meron na dyan Sinabi ng White House na magtrabaho sila pareho. Kumbaga, inutusan ng White House, magkasundo na lang kasi kayong dalawa, gano'n, parang gano'n yung mangyayari, no? Crypto at banks para maghanap ng compromise sa language tungkol sa stablecoin yields bago matapos ang February 2026. So, binigyan na sila ng date ng White House, no?
Kailangan nyo magkasundo ng February 26, no? Kung ayaw nyo, tapong ko to. sabi ni Trump. Oh. So within this month pa, ito ang marching orders nila para ma-unblock ang bill at maipasa na sa Senate. No? Ayan ha, mga lodi ha, malinaw na. Ano ang ibig sabihin nito sa crypto market? Incremental step pa lang to, hindi pa breakthrough. Pero mas malapit na sa regulatory clarity sa US. Kung maayos ang compromise sa yield issue, malaki ang chance na maipasa ang Clarity Act as soon magiging mas malinaw ang rules. No, as soon na magiging malinaw yung rules, malaki na yung chance na maipasa ang Clarity Act, no, nang malapit na. Mas madaling pumasok ang malalaking investors, institution at maaaring maging bullish para sa crypto prices, BTC, Ethereum, XRP, etc. at iba pa. Pero kung hindi ma-resolve bago matapos ang buwan, baka itapo ni Trump. Hindi, joke lang. Baka mas matagal pa ang delay at patuloy ang uncertainty. Ano ba naman yan? Ay magpatalo ng bawat side, mga idol. Hindi ba nila naiisip na parang habang tumatagal yung delay nito, pareha silang nahihirapan, no? Parang ganun yun mga lods eh. 'Di ba? Patigasan sila ng bungo eh. No? Sa madaling salita, nag-usap sila ng maayos, may deadline na para mag-compromise, pero wala pa ring final na sagot. Ito'y malaking bagay para sa future ng crypto sa Amerika. Sana maging maayos para sa lahat. O yun na nga eh, mga idol eh, no? Grabe naman yan. So nakapag-usap na, nagkaroon na ng meeting. Ang nangyari doon, ang malinaw doon mga idol is parang binigyan sila ng deadline. No? Dapat maayos nyo na ito ngayong February ha. Pag di nyo naayos ito, pagpupugi ko kayo lahat. Sabi ni Trump, mga idol, no? Naiinip na si Diablo sa inyo, bilisan nyo. Sabi, mga lodi. Grabe naman yan, ang tagal naman nito, nag-aaway-aaway pa rin sila. Di ba? So ayun yung ano natin dyan, update natin dyan sa meeting ha, mga idol ha. Ito na nga si Patrick Witt, oh. Ito yung namuno dun sa meeting. White House Crypto Advisor Patrick Witt says the meeting stablecoin rewards and yields was constructive, fact-based and solution-oriented. So, ayun na yun mga lods. No? Bibigintay na lang natin kung magkakaroon sila na. Siguro ngayon, pagkatapos ng meeting, nag-iisip na sila niyan, bawat side. No? Ano pa magandang gawin natin kasi dito? Hindi magpapatalo tong bangko na to eh. Isang bangko naman, ano yung gagawin natin dito? Mukhang malulugi tayo kapag pinayagan natin na mangyaring gusto nila. Paano gagawin natin dito? ganun na nangyayari dyan. So kailangan masolusyonan natin to bago matapos ang February. Kundi patay tayo kay Trump. O patay tayo sa White House. Mabibisit na sila dahil ang tagal ng bill hindi pa maipasa. Anak ng kamoteng kagaw, sabi mga idol. No, ayan ha. Tapos ito, siyempre sabi nga dito ni Trump, I'm a big crypto person. I'm probably the one that helped crypto more than anybody. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala ako doon mga idol. Dahil kung hindi, kumbaga, nung wala pa si Trump mga idol, kanya-kanyang bias naman talaga dito di ba? Kanya-kanyang bias. Ngayon, nung naging pro-crypto si Trump at presidente ng US, di ba? Nagkaroon tayo ngayon ng mga rules, batas, pero kahit pa hindi pa na napapasa yung Clarity Act, yung Genius Act napasa na. So, actually dapat kasi ganito mga lods. Yung Genius Act dapat dapat nauna dun yung Clarity Act mga idol. Ayun yung sa tingin ko kasi hindi pa maano yung Genius Act, stablecoin kasi yun 'di ba? Hangga't hindi nalinaw yung sa Clarity Act, 'di ba? Mas maganda na una muna yung regulatory natin rules yung sa Clarity Act bago yung sa Genius Act. Kasi hindi rin makakakilos yun sa stablecoin kasi wala pa rin batas 'di ba? I don't know siguro mali ako. Pero dapat ayun muna yung nauna. Ayun yung sa tingin ko. Siguro ang kinagandahan lang nun sa Genius Act nagkaroon na sila ng go signal. Parang ganoon yung sa akin dyan mga lods. Pero ito para sa akin totoo to. No, na si Trump yung talagang nagpa-hype mismo ng crypto. Parang simula nung naupo siya mga idol, halos lahat ng iba't ibang country, iba't ibang bansa biglang na-open sa crypto. 'Di ba? Nagkaroon sila ng pag-adapt, no? UAE, Hong Kong, Japan, EU, lahat na. Kumbaga mas naging although gumagamit na sila ng crypto nun, parang ngayon mas na-hype, no? Dahil nung naging presidente si Trump. So medyo sang-ayon ako sa sinabi niya dito na I'm probably the one that helped crypto
more than anybody, no? And yun na. Sa tingin ko lang. Pero syempre kumita rin siya dyan, di ba? Sa World Liberty Pie lang eh. Paldo-paldo yan eh. Okay. Ito. Sa Bitcoin tayo, mga idol ha. Alam nyo, sangayon ako dito sa sinabi ni Madam, no, si Caitlin Long, na syempre yung stock market o sa street, no, yung Wall Street, mga idol, gusto nila rin kontrolin yung Bitcoin eh. Di ba? Pero sabi dito mga idol, sabi ni Caitlin Long, no, Wall Street will never control Bitcoin, which is tamang-tama yung sinabi niya rito, mga idol, no? Caitlin Long says Bitcoin won't be financialized the way gold was, and the reason is ownership, no? Dahil sa Bitcoin, sa crypto, may ownership eh. 'Di ba? Gold was always stored in a banks and centralized central banks. Bitcoin isn't, 'di ba? She says roughly 70% of Bitcoin o BTC is held by long-term holders, not institution. Tama 'yun, mga idol, no? And only a small portion trades daily. The supply isn't there to bail out Wall Street. O, 'di ba? Kumbaga, the supply isn't there to bail out Wall Street. Bitcoin is voluntary, permissionless, and can move outside the financial system entirely, even without the internet. O, totoo 'yan, mga lods, no? Wall Street can participate naman, 'di ba? But it can't control the supply. That's the difference. O, 'di ba? So, magandang ano 'yon, maganda 'yon pagdating sa Bitcoin. No, it means hindi siya nakokontrol, no? Parang kahit sino kasi pwede, 'di ba? No. At tama siya na 70% is naka-out ngayon na Bitcoin is hold ng mga long-term holder eh. Hawak-hawak sila ng mga long-term holder. Konting portion lang yung tinitrade dito sa market eh. 'Di ba? Paano mo makokontrol 'yun, 'di ba? So tama siya diyan, mga lodi. At eto, ang pinakamalupit na news natin na nag-trending kagabi, ngayon lang nating ino-news, no? Ripple scores full EU money license. Nako, Ripple has officially received a full electronic money institution o EMI license from Luxembourg regulator. This means Ripple can now operate regulated digital payment services across EU nations. This strengthens real-world use cases for Ripple native assets like XRP, XRP Ledger, and RLUSD. O, diba? Kumbaga, ginlupit niyan, mga idol. Ano ang sinabi ng post? Sige, paliwanag natin ha. Inanunsyo doon na opisyal nang nakuha ni Ripple ang buong electronic money institution ng kumbaga EMI license mula sa financial regulator ng Luxembourg. Ang CSSF commissions the surveillance du secteur financier. Di ba? Sa EU yan eh. Simple at malinaw na paliwanag. Ang EMI license na to ay parang opisyal na pahintulot para maging isang lehitimong electronic money, digital payments company sa loob ng EU o yung European Union. So, opisyal na yung Ripple, mga idol, no? Paano ka hindi magiging bullish diyan? EU na yan, di ba? Opisyal na sila, oh. Dahil galing ito sa Luxembourg, isa sa EU's country, pwede na ngayong gamitin ni Ripple ang lisensyang yan sa buong 27 na bansa ng EU nang hindi na kailangang mag-apply ulit sa bawat bansa. Tinatawag itong passporting rights. 27 countries, mga idol, no? Sa loob ng EU, pwede nang gamitin ng Ripple yan. Naku, lupit niyan. Petsa ng announcement, February 2 pala, 2026. Kakabigay lang talaga nitong full approval matapos ang preliminary conditional approval noong Enero. Bakit importante ito para kay Ripple, XRP at RLUSD? Bakit nga ba, idol? Mas madali na ngayong makipagsosyo sa mga bangko at malalaking kumpanya sa Europe dahil regulated at legal na ang kanilang serbisyo. Pwede nilang palakihin ang paggamit ng Ripple payments, mabilis na cross-border transfers, XRP sa liquidity, at lalo na ang kanilang stablecoin na RLUSD. Madaling salita, in layman's term, mas malakas na posisyon si Ripple bilang isang compliant at mapagkakatiwala ang blockchain payments company sa Europe. Mas maraming institusyon ang pwedeng mag-integrate nito nang walang takot sa bangis ng kalaban di umuurong.
Sino nakakalam na kanta na yun? Pag alam niyo yung kanta na yun, matanda na kayo ha. Maraming institution na pwedeng mag-integrate nito nang walang takot sa regulator, hindi sa bangis ng kalaban. Ang reaksyon ng community based sa post at iba pang sources, maraming nag-like, no? Higit 3,600 pa nga yung nag-like eh. At excited ang mga taga-XRP community. May mga nagsasabing ito ang magbubukas ng pinto para sa mga malaking institutional adoption sa European Union. Sa ngayon, medyo stable pa rin ang presyo ng XRP kahit may ganitong balita. May mga araw na slight dip pa nga. Oo nga eh, ba't kaya ganun? Pero long term, ayan tayo mga Lodi. Pero long term, marami ang naniniwala na malaking upside ito dahil sa mas malakas na regulatory foundation, no? Ayan mga Lods, no? So grabe. Alam nyo mga idol, ito yung last news natin. Alam nyo, gusto ko lang sabihin mga Lodi na yung future natin sa crypto o dito is maganda. Although nakadip tayo ngayon, which is normal lang naman to eh, mga idol eh. Pero kung gusto nyo talagang mag-profit ng malupit, ngayon yung time para magbodega. For me hindi yun financial advice. Wag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coin. Hindi ako financial advisor. Pero para sa akin mga idol, ngayon yung mga panahon na to, mga Lods, no? So, kung ayaw nyo, bahala kayo. Ganun lang yon. So, tayo is nag-news lang, nagbabalita ng mga nangyayari sa mundo ng crypto, mga idol, no? So, ayan, yung mismong news natin ngayong umaga. Sana enjoy nyo mga idol, like nyo yung video natin, update lang tayo. So, kita-kits ulit tayo mamayang gabi. Update ulit tayo ng malulupit na news. Magbabasa tayo ng comments sa mga magko-comment dito. Sana i-like nyo yung natin, video natin mga idol, no? Palambing lang, like nyo naman yung video. Syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo sa channel natin. Malaking bagay na yan mga idol, no? Sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung link dyan sa baba ng description. Kung trader kayo, investor kayo, importante yung mga link dyan sa baba. Makakatulong sa inyo yan. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat. At sa mga nanood, magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol.